Pabor ba kayo na huwag isama ang Smartmatic sa bidding process para sa susunod na eleksyon sa 2025? Sabi po kasi dito sa balita sa GMA News Online, COMELEC ruling on petition versus Smartmatic bid for 2025 polls out next week. Sabi po yan ni Garcia. The decision on the petition to ban service provider Smartmatic in the bidding process for the country's next election system may come out next week, according to Commission on Elections Chairman George Garcia. Sa darating na Miyerkules, hopefully, meron kaming draft ng resolution at yun ay maipe-present sa Wednesday upang maaprubahan o ma-reject ng unbank yung mismong draft resolution na yan, Garcia said in a press conference on Friday. Kasi gusto natin na bago magkasimulaan ng pagbubukas ng mga mismong mga offer, madesisyonan na namin ang issue tungkol sa disqualification ng naturang company ng Smartmatic. Earlier this week, the COMELEC officially opened the bidding for the 18.827 billion pesos lease contract for a new automated election system for the 2025 midterm polls. Well, kung ito po ang susundin natin, dahil sabi nila, ang gusto nila ay bagong automated election system para sa 2025. So, bakit isasama pa natin ang Smartmatic para sa bidding process? Hindi ba dapat lang na i-ban na itong service provider na Smartmatic? Hindi pa ba tayo nadadala? Sa dami ng naging problema, sa dami ng mga akusasyon laban dito sa Smartmatic, isasama nyo pa sila sa bidding process. Ang gusto nyo pala ay bagong automated election system. So kung isasama nyo pa rin ang Smartmatic, and God forbid, sila ang manalo sa bidding, anong bago doon? Although a month ago kasi, sinabi ng COMELEC that they are not excluding Smartmatic sa 2025 elections. Ayon po dito sa balita, despite the controversy linking Smartmatic International to former poll chief Andres Bautista, the Commission on Elections said it has no plans of excluding the multinational company in the forthcoming procurement of the 2025 automated election system. COMELEC Chairman George Garcia said they are not yet looking at blacklisting Smartmatic from the bidding process without any valid reason. Sabi po kasi ni Garcia sa isang interview, the COMELEC cannot disqualify based on speculations, rumors, accusations, or allegations. Under Republic Act 9184, the grounds for disqualification are clear. It is hard to disqualify. Garcia is referring to the money laundering charges filed by the United States Department of Homeland Security against Bautista. The report said the money laundered through U.S. accounts are allegedly bribes given to Bautista by top executives of an unnamed poll technology company, with the firm Smartmatic being linked. However, Garcia is not ruling out the possibility of blacklisting Smartmatic in future public biddings. He cited a pending petition to disqualify Smartmatic from joining the forthcoming public bidding for the 2025 AES. As of the moment, there is a petition filed before us looking to disqualify the said company. We are continuously evaluating this matter. So ito pong balitang ito was 1 month ago. So ngayon nga, ang sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia ay lalabas na next week yung kanilang desisyon sa petition kung ibaban yung service provider na Smartmatic na sumali sa bidding process. Kayo sa tingin niyo, dapat na bang iban itong Smartmatic na to? Hindi nga ba, ngayong 2022, merong nag-aakusa dito kay President Bongbong Marcos na sila ay nandaya at kasabwat daw ang COMELEC. Kaya nga ang sabi ni COMELEC Chairman, the COMELEC Chair also said that his offer to open the ballot boxes used in the 2022 elections still stands to help clarify issues in relation
to alleged irregularities. We would like to find out the truth para hindi naman lagi na lang tayong may agam-agam. Nagbukas na nga ng balota dati sa random manual audit, di mag-o-open po ulit siguro tayo ng ganyan at the expense of the commission. No problem, para lang matapos na. And again, my offer is still the same, sabi pa ni Garcia. So, ayan naman pala. So, itong mga nag-aakusa na nagpunta pa ng COMELEC noong September 21 para magprotesta, para daw ilabas ang kadayaan na ginawa ni President Bongbong Marcos noong nakarang elections. Ito po, handa naman po si COMELEC chairman to open the ballot boxes at para matigil na lahat ng agam-agam. Sabi pa ni Garcia, he also suggested printing the ballot images from the SD cards currently stored at the Bangko Sentral ng Pilipinas so the petitioners can check the number of votes from election 2022. Smartmatic earlier said that the allegations were not only false but are mere baseless speculations with a singular goal of maligning our company. Hindi nga ba ang sinasabi nito mga pinklawan, ang mga bumoto daw kay President Bongbong Marcos ay SD cards? Hanggang ngayon pa rin talaga, iginigiit pa rin nilang SD cards na yan. Handang-handa naman itong si COMELEC Chair Garcia para patunayan na lahat ng yan ay walang katotohanan. Pero ang giit naman ng Smartmatic, we confidently stand by the demonstrable 100% accuracy of the results of the 2022 elections in the same way that we remain very confident in the untarnished reliability and integrity of our products and solutions. Smartmatic also said it was confident that the COMELEC would dismiss the petition for sheer lack of merit. So naniniwala pa rin po ang Smartmatic na yung petition ay madidismiss lang. At papanigan pa rin sila ng COMELEC para sumali sa bidding process for the country's next election system. So abangan po natin, next week lalabas na yung desisyon kung ang Smartmatic ay totally mababan na po o papayagan pa rin silang sumali sa bidding. And speaking of elections, malayo pa po ang 2028 pero itong mga nagpapasurvey nito, atat na atat to mind condition yung isipan ng mga tao. Ito po yung latest na presidential survey ng Tangeray. At tayo po dito sa survey na to, si Raffy Tulfo ang number 1, garnering 32.95%. At si VP Inday Sara ay second place with 30.10%. Pumapangatlo po si Leni Robredo, 10.90%. Grace po, 10.75%. Isko Moreno, 6.45%, and Amy Marcos, 3.40%. Huling apat na kandidato, Manny Pacquiao at 2.95%, Risa Hontiveros at 1.10%, ang ibang mga kandidato, 0.95%, at panghuli si Martin Romualdez at 0.45%. So dito sa presidential survey na to, pinagtatapat si Raffy Tulfo at si Sara Duterte. At pumapangatlo po, although malayo, itong si Leni Robredo at nasa hulihan si Martin Romualdez. Pero doon sa ibang nagmamind condition ng isipan ng taong bayan, ang sabi naman nila, Sara Duterte versus Martin Romualdez sa 2028. Dahil nga daw, tumaas ang ratings nitong si Martin Romualdez ayon sa huling Okta Research. Sa apat po na government officials natin, si Martin Romualdez ang mataas ang itinaas at 6%. Bumaba nga po si President Bongbong Marcos ng 6% at big time daw ang pagbaba ni Sara Duterte at 12%. Tumaas man si Mig Zubiri, 1% lang, pero si Martin Romualdez ay 6% ang itinaas. Kaya dito pa lang, pinagsasabong na kagad si Martin Romualdez versus Sara Duterte. Pero kung titingnan natin yung presidential survey na binasa ko kanina, nasa hulihan po si Martin Romualdez. At ang maglalaban daw ay si Raffy Tulfo
at si Sara Duterte. Although may naglalabas naman na if not Sara, Amy will be the top choice for 2028. Sabi dito, Manang Amy Marcos, isa din sa pinakamalakas na kandidato para sa pagkapangulo sa 2028. Pero kung titignan natin yung survey kanina, si Manang Amy po ay nasa number 6 lamang. So ano kaya ginagawa ng mga survey firms nito sa utak ng mga Pilipino? Napakalayo pa ng 2028. Bakit hindi mo na natin pabayaan magtrabaho itong mga contenders na to o itong mga sasali sa 2028 elections na hindi pa nga tayo sigurado kung sasali nga itong mga ito. So please, tigilan muna natin yung mga survey na yun for 2028. Patunayan muna nitong mga tatakbong ito or itong mga sinasurvey nyo kung sila ay talagang karapat dapat tumakbo at maging susunod na presidente ng Pilipinas. So will it be between Raffy Tulfo and Sara Duterte or Martin Romualdez and Sara Duterte? Paano naman si Leni Robredo? Dito sa presidential survey na to, siya po ay number 3. Pero paano na si Risa Hontiveros? Akala natin siya ang ilalaban nila kay Sara Duterte. Dito sa survey, 1.10% lang si Risa Hontiveros. Magbago kaya ang ihip ng hangin at patakbuhin nila ulit itong si Leni Robredo para maging presidente sa 2028? Hindi ba? Kung todo push si Risa Hontiveros para tumakbo si Leni Robredo sa 2025 midterm senatorial elections? Pero ano ba ang ranking ni Leni Robredo sa 2025 senatorial survey naman? Ito mas okay pa tong survey na to kasi 2025 is just around the corner. 2 buwan na lang, 2024 na. At magsisimula na ang paramdaman ng mga gustong tumakbo sa 2025 senatorial elections. Sino ba ang nangunguna sa survey sa 2025? Sabi po dito sa The Manila Times, ex-President Duterte leads bets for Senate. Despite his pronouncement that he has retired from politics, former President Rodrigo Duterte is the top choice as candidate for the Senate in a survey by the Publishers Association of the Philippines Incorporated. The poll was conducted in select villages nationwide from October 2 to 8. So October 2 to 8. Tapos na ba yung mga pronouncements ni former President Duterte doon sa pinagbantaan daw niya si Franz Castro at masama ang loob niya dahil tinanggalan ng confidential funds si VP Sara? At ang ginawang survey ng PAPI ay select villages nationwide. So anong bracket ba pag sinabing select villages? A, B? Sumunod po kay Duterte is former senator and boxing icon Emmanuel Manny Pacquiao, followed by Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta. Incumbent Senators Maria Imelda Josefa Amy Marcos and Christopher Bongo were in 4th and 5th spots, followed by former Senate leader Vicente Tito Soto III, Axis Party List Representative Erwin Tulfo, sitting Senators Ramon Bong Revilla Jr., Ronald Bato de la Rosa, and Manuel Lito Lapid occupied the 8th to 10th slots respectively. In 11th to 20th place are Senator Pilar Juliana Pia Cayetano, former Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso, Interior and Local Government Secretary Benjamin Benhur Abalos Jr., former Vice President Maria Leonor Leni Robredo, former Senator Panfilo Ping Lacson, Senator Francis Tolentino, former Senator Gregorio Gringo Onasan, Willie Ong, former Senator Manuel Mar Rojas, and Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro Jr. Teka muna, tama ba yung pagkakabasa ko dito na walang pumasok na mga pinklawan? Ang pinakamalapit lang ay si Leni Robredo na nasa ilalim pa ng 12th spot. So, ang ibig ba sabihin nito talagang wala nang pag-asang magkaroon ng comeback si Leni Robredo kahit na maging senador man lamang. Although, syempre, meron pa po tayong mahigit 1 taon bago yung 2025 midterm elections at marami pa po ang naniniwala na marami pang pwedeng mangyari, marami pang pwedeng mabago sa line-up na ito. So kung kayo ang tatanungin, sino ang inyong mga senatorial bets para sa midterm elections at sino ba
ang gusto niyong tumakbo sa 2028 presidential elections. Although, again, sinasabi ko naman, malayo pa po yung 2028. Pabayaan po muna natin magtrabaho yung ating mga opisyalis or ito mga personalidad na gusto nyong isabak sa pagkapangulo sa 2028. At kahit na itong mga tatakbong senador sa 2025, it is still more than a year. Bayaan po muna natin silang patunayan sa taong bayan that they deserve a slot sa parating na 2025 elections. At pabayaan din natin yung mga contender sa 2028 presidential elections na patunayan sa taong bayan na sila ang dapat pumalit sa pwesto ng ating mahal na presidenteng Bongbong Marcos. Kayo po, what are your thoughts about this? Comment lang po down below and I will see you next time. Peace.